3.3. 3.3! Kulela tayo! Ang nakatalo lang sa atin, Myanmar. Walang pumupuntang turista bukod sa ang perception ay mataas ang kriminalidad na totoo naman, ay ang pinopromote yung mukha ng tourism secretary. Doon po ang problema, wala pong kumpiyansa. Kaya naghihirap ang ating bayan, dinadaan pa sa lokohan. Naghihirap na tayo, nagparty pa bago pumunta sa New York. Bago pumunta sa New York, ang balita ko, 2 pang jet ang dala. Bukod dun sa official jet, dala pa yung jet na ginamit para dalhin si Tatay Digong sa Netherlands, parang backup. Antindi, ano? Hindi bali yung sasakyan mo, may backup. Ito, eroplano mo, may backup. At ang nagtanong ako sa mga kaibigan ko sa aviation industry, 31 million daw bawat eroplano ang gastos. Tayo, 3.3. 3.3! Kulela tayo! Ang nakatalo lang sa atin, Myanmar. Can you imagine? Baka matalo pa tayo niyan next year pag hindi tayo nagbago At saka, Lao. Laos yun Biro yun lang ang nakatalo sa atin. Yun lang ang natalo natin na growth rate. Bakit? Kasi walang pumupuntang turista bukod sa ang perception ay mataas ang kriminalidad na totoo naman, ay ang pinopromote yung mukha ng tourism secretary. Anong pakialam ko naman kung ako ay taga-China o taga-Thailand, pupunta sa Pilipinas para tingnan yung mukha ni Frasco. Ting naman, hindi naman yun ang pinunta ko rito Yun po ang problema, wala pong kumpiyansa. Kaya naghihirap ang ating bayan, dinadaan pa sa lokohan. Naghihirap na tayo, nagparty pa bago pumunta sa New York. Bago pumunta sa New York, ang balita ko, 2 pang jet ang dala. Bukod dun sa official jet, dala pa yung jet na ginamit para dalhin si Tatay Digong sa Netherlands, parang backup. Antindi, ano? Hindi bali yung sasakyan mo, may backup. Ito, eroplano mo, may backup. At ang nagtanong ako sa mga kaibigan ko sa aviation industry, 31 million daw bawat eroplano ang gastos. Can you imagine? Ang mga tao, hirap na hirap, ang taas ng presyo ng gas. Gagastos ka ng ganoon para lang 2 eroplano mo sa luho mo. Yan po ang insensitiveness ng government. Yan po ang mabigat. Ngayon, ang problema, delikado po tayo ngayon. Sinasabi ko, baka hindi nare-realize ng Malacanang yan. Sapagkat ano bang sitwasyon ngayon? Overall, ang daming galit na mga kababayan natin. Ang daming galit. However, yung mga usual na napagsusumbungan nila, yung House, mas inuuna pa yung impeachment kaysa mag-imbestiga ng anomalya. Yung Senado, hindi pa nakakausap yung Marines. Wala na daw. Hindi na daw credible, sabi ni Ping Lacson. Paano kung magsusumbong yung Blue Ribbon Committee chairman mo, hinusgahan na yung testimony ng 18. Hindi pa nga humaharap. At saka si Ping Lacson, tinatanong ni Marcoleta yung witness, siya sumasagot. Saan ka tatakbo? Yung ombudsman, tuta nila, I'm not miss words here, tuta nila yun. Obvious naman Meron bang magsasabing, meron ba naniniwala na si Rimulya hindi tuta ng Malacanang? Kung meron ditong naniniwala, meron akong tulay ibebenta sa inyo. Mura lang sa tabi ng Malacanang. Yung COMELEC, ganon din. Yung mga talagang nanalo, ayaw iproklama. Yung gusto nila, ang pinoproklama, yung Duterte Youth. 2.3 million votes, 3 seats. Anong nilagay? Gabriela? Yung kalaban ni Abante. Panalo yung kalaban ni Abante. Si Abante nilagay. Yun po ang mabigat. Sapagkat, kapag ang pakiramdam nating mga Pilipino ay wala na tayong mapuntahan, parang tubig yan Parang dam yan Pag wala na mapuntahan, naiipon ng tubig, sasabog po yan. Mga kasama, ayaw naman natin yan sapagkat ayaw natin ng dahas. Gusto natin sa 2028 ay mapalitan ang pamahalaan. Kaya mga kasama, huwag po tayong papayag na dayain po tayo sa 2028. Dapat sa sobrang lakas natin, kahit anong pandaraya ay hindi kayang talunin. Yan po ang pakay nitong kampilan. Dapat overwhelming.
pagka napakalakas na ng baha, ako sila naman ay substandard, ay hindi nila kayang pigilin yung baha. Kaya sa pagtatapos mga kasama, alam niyo na po, yung problema ng ating bayan ay maari ko ba kayong anyayahan ng isang panalangin? Itong panalangin na ito po ay panalangin ng mga taong bayang inaapi sa ating Ama sa Langit na humihingi po ng tulong laban sa mapang-aping pamahalaan. Maaari ko bang pakiusapan lahat na tumayo at samahan po ako sa panalangin na ito. Maiksi lamang po ito. Ito ay Salmo 109. Alam mo yung mga bibigyan. O Diyos na aking pinapupurihan, dinggin ninyo ang aking panawagan. Ay, ang laman. Dahil ako'y pinagbibintangan ng mga sinungaling at masasamang tao. Nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Sinisiraan nila ako at sinusugod ng walang dahilan. Kapag nakikipagkaibigan ako sa kanila, ay kinakalaban pa rin nila ako. Sa kabutihang ginagawa ko sa kanila, masama ang ginaganti nila. At sa aking pag-ibig, ibinalik nila'y galit. Maghanap tayo ng masamang tao na kakalaban sa kanya, sabi nila, at magsampa ng kaso sa hukuman laban sa kanya. At kapag hinatulan na siya, lumabas sana na siya ay may kasalanan at ituring din na kasalanan ang kanyang mga panalangin. O Ama, mamatay na sana siya agad! At ibigay na lang sa iba ang katungkulan. Ulitin po natin. Mamatay na sana siya agad! At ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. Nakasulat po yan sa Biblia, hindi po aking mga salita yan. At nang maulila ang kanyang mga anak at mabiyuda ang kanyang asawa, maging palaboy sana at mamalimos ang kanyang mga anak at palayasan sila kahit na sa kanilang ginibang tahanan. Kunin sana ng kanyang pinagkakautangan ng kanyang mga ari-arian at agawin ng mga dayuhan ang kanyang pinaghirapan. Huwag sanang maawa sa kanya at sa naulila niyang mga anak kapag namatay na siya. Mamatay na sana ang kanyang mga angkan upang sila'y makalimutan na ng susunod na saling lahi. Huwag sanang patawarin at kalimutan ng Panginoon ang mga kasalanan ng kanyang mga magulang at mga ninuno at lubusan na silang makalimutan sa mundo. Amen. Yan po ay mga salita ng Diyos, hindi ko po salita yan. Oo. Salmo 109. Oo. Ulitin natin yung isang parte. Mamatay na siya agad! At ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Attorney Ferdinand Tupacio. Please remain standing, everybody.